Pangarap ng marami na makapagtrabaho sa Amerika. Pero ang ilan nating kababayan, pinadeport dahil sa aligasyon ng child pornography. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado, giniit nilang wala itong katotohanan at napagdiskitahan lang sila. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kamusta ang naging hearing dyan? Pops J, dumulog sa Senado ang ilang overseas Filipino workers na pinadeport mula Amerika at git nila wala raw basehan ng mga ipinaratang laban sa kanila at tila hindi sila nabigyan ng due process. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ngayong 20th Congress, natalakay ang kaso ng 21 na seafarer na pinaratangan ng U.S. Customs and Border Protection na inakusahan sila na may child pornography sa electronic devices. Pero paliwanag ng ilan sa kanila, hindi ito totoo. Ang isa, giniit na anak niya ang litrato ng batang lalaki na nasa kanyang cellphone. Habang isa naman, talagang pinagbintangan lang daw dahil wala namang nakuha sa kanyang cellphone. Dahil sa naobserbahang kawalan ng due process, ipinag-utos si Senator Tulfo sa DMW at OWA na magkaroon ng government-to-government approach sa mga isyu ng deportation, pati rin ang pagsasampa ng protesta sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa ngayon ay pagpapatuloy ng komite sa pamamagitan ng isang technical working group at investigasyon ng isyong ito. Narito ang bahagi ng pagdinig. May mga quota itong mga taga-ICE sa US dahil kapag na-meet nila yung quota nila, meron silang mga bonus after makapag-apprehend sila, makapag-deport sila certain number of immigrants or foreigners, meron silang natanggap na reward. O siguro, pinagdiskitan ng mga Pilipino para pagkakitaan siguro. Sinabi niya po na, bakit hindi ka nanonood? Pare-parehas lang naman tayong lalaki dito. Kasi gusto po nila akong mag-admit na nanonood po ako ng ng pornography. Samantala, kanina ay na-turn over na rin ng DBM dito sa Senado ang 2026 National Expenditures Program. At ayon naman kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, iimbitahan niya rin daw sa isang hearing ang mga civil society organization, NGOs at budget experts para makuha ang kanilang feedback sa national budget. And this will allow them to give us their feedbacks, their opinion, their analysis on the budget. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Including Chacha, sir, gano'n. Including Chacha, dahil hindi naman napag-usapan yan. Pops J, paplansyahin naman ng mga mambabatas ngayong hapon sa kanilang session ang magiging matrix sa ilalim ng Concurrent Resolution Number 4 o Budget Transparency. Kasama na dito yung kung paano ba i-upload yung digital copies ng mga importanteng dokumentong may kinalaman sa national budget. Pops J. Merymon, bukod sa Chacha, may nabanggit na bang mga programa na hindi raw popondohan sa susunod na taon? Pops J, kasama dyan yung sinasabing ang AKAP o yung Ayuda sa Kapos ang Kita program plus yung Chacha o yung Charter Change. Ang nasabi kasi dyan ni Senator Sherwin, by principle hanggat wala raw detalyadong plano o kaya naman ay proposal mula sa ehekutibo, hindi naman daw ito maaaring isingit sa budget. Kaya yung mga paratang o yung aligasyon daw na magkakaroon ng personal insertions dito sa budget, hindi niya raw papayagang mangyari yon. Pops J. Merymon, bukas daw ba ang Senado na tumanggap ng pag-amyenda sa budget mula sa publiko? Yes, Pops J, kaya raw okay sa kanya at gusto niya nga matuloy yung sinasabing hearing kasama yung mga NGOs, CSOs, saka mga budget expert para kung makita raw nila along the hearing na merong gustong is-suggest na amending dito sa budget itong mga stakeholder na ito. Kaya yung mga eksperto, magiging bukas daw silang tanggapin ito at tignan kung tama nga bang mailipat ang budget sa iba pang pangangailangan. Pops J. Merymon, patungkol naman sa sitwasyon ng mga OFW, anong utos ni Committee Chairman Raffy Tulfo? Pops J, bukod doon sa hinihingi niya na legal action mula sa ahensya ng gobyerno, nagkaroon din siya ng babala dito na kung sakaling makita rin na mayroong maling paggasto sa pondo netong mga ahensya tulad ng OWA kaya naman DMW na hindi nagbebenepisyo ang mga migrant workers o OFW, maaari raw ipitin ng Senado ang kanilang budget. So kasama na dito yung pagsisiguro sa mga susunod na pagdinig, yung budget allocation nitong mga ahensya kung napupunta ba sa tamang mga programa na benefiting ang mga OFW. Pops J. Merymon, yung mga napadeport dahil ang sabi nila ay napagbintangan lamang sila. Anong implikasyon nito sa kanilang kabuhayan? Pops J, naging emotional nga yung mga seafarer na nagbahagi kanina na lang kanilang karanasan dito sa deportation. Yung isa kasi ang nasabi niya,
yung litratong sinasabing child pornography material ay picture niya na hinahalikan yung kanyang anak na lalaki. At nasabi pa niya siya raw ay sabihin na natin nasa honor roll bilang isang empleyado. So mentally, emotionally, malaki raw yung naging negative impact nito sa kanila. At ang hinahanap nila nga ay yung hustisya tungkol dito, Pops J. Meron itong mga napadeport, anong tulong ang pwedeng maibigay sa kanila ng gobyerno? Pops J, yung mga napag-usapan kanina, hindi lang daw para dito sa mga nakaranas ng deportation, kundi para sa lahat ng migrant workers at OFW. Dapat daw masiguro na merong assistance itong mga to pagdating sa legal and financial assistance before, during, and even after ng kanilang mga kontrata. Kasama na rin dyan yung pagtitingin ng kung posible bang magkaroon ng mandatory hazard pay, lalong-lalo na para sa mga seafarer na madedeploy sa high-risk area sa karagatan. Pops J. At sa ibang issue, Mary Mon, nagkakasagutan sa ilang issue itong sina Senate President Jesus Escudero at Minority Leader Tito Soto. Kamusta ba sila ngayon? Oo nga, Pops J, kasi nitong lumipas sa linggo, tila nagkaroon ng hidwaan yung dalawa. Nag-express kasi si Senator Tito Soto na okay sa kanya yung yung charter change at sinasabing isinusuling nga ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ang pinakakondisyon niya dito, it would be under the circumstances na ibabasura na ng Korte Suprema with finality yung impeachment. So online, sumagot si SP Chis Escudero, ang nasabi niya nga na kinampihan daw tila ni Tito Sen na nga ang Kamara patungkol sa impeachment laban kay VP Sara, pati ba naman daw ang charter change. At ang naging hashtag pa nga daw dito, the Senate is not your playground, sabi ni SP Chis. Pero paglilinaw naman ni Senator Tito Soto, wala raw siyang ibang kinakampihan dito kundi ang konstitusyon lamang. At so far dito sa mga lumipas na araw sa kanilang sesyon, business as usual pa rin naman, Pops J. Meron man, ano pang ilang malalaking issue ang nais talakay ng Senado sa mga darating na araw? Bukas, Pops J, nakaschedule ang Senate Committee on Games and Amusement at aasahan na natin itong online gambling, pati na yung mga underlying pa na issue tungkol sa advertising nito, yung sinasabing revenue na nakukuha ng bansa, maaaring talakayin at makikita natin sa mga susunod na linggo kung mauuwi ba ito sa banning o regulation. Pops J. Meron man, may naasahan ba tayo na darating na malalaking personalidad dyan sa hearing tungkol sa online gaming? Oo, Pops J, hindi malabo kasi isa sa tinitingnan nila dito is yung possibility na ipagbawal na lalong-lalo sa mga endorser yung pagkanilang influencing pagdating sa paglalaro nga ng online games, online na casino or gambling. So maaari aabangan natin sa mga susunod na araw, Pops J, kung sino ang magiging resource person sila dito. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.